sama-sama tayong magiging saksi. Critical pa rin ang 15 anyos na estudyante na binaril ng kanyang dating kasintahan sa loob mismo ng classroom sa Santa Rosa Integrated School sa Nueva Ecija. Critical din ang suspect na 18 anyos na nagbaril umano sa sarili. Saksi, si Rafi Tima. Nagmamadaling rumisponde ang mga emergency personnel sa school sa Nueva Ecija. Ayon sa Santa Rosa Police, alas 10 ng umaga kanina nang makapasok ang 18 anyos na lalaki sa eskwelahan at binaril ang kanyang 15 anyos na dating kasintahan. According po sa guard, nung una pinigil niya, which is napigilan naman, then inantay niya siguro na maglabasan yung ibang students, sumabay doon. So hindi na na-notice nung security guard na nakapost doon. Pilit daw pinalalabas ng suspect ang biktima na nasa labas ng kanyang silid-aralan. Nang hindi lumabas, dito na raw pumasok ang suspect, binaril ang biktima at saka nagbaril sa sarili. Ayon sa panggabing gwardiya na nakausap ng GMA Integrated News, sinisita nila ang mga hindi estudyante sa eskwelahan na gustong pumasok, pero hindi raw sila nagsasagawa ng pagkapkap. Kung lisensyado po kaming gwardiya, pwede kami kumapkap ng tao. Hindi pa raw gaanong makausap sa ngayon ang mga estudyante at gurong nakasaksi sa krimen dahil sa trauma. Na-recover sa pinangyarihan ng insidente ang ginamit sa krimen na isang small caliber .22 snub-nose revolver. Kapwa isinugod sa Doctors Hospital sa Cabanatuan City ang biktima at suspect, pero kalaunan, inilipat sa Paulina Garcia Memorial Medical Center ang suspect. Ang nakita is upper part po ng katawan, which is probably neck at ulo. So waiting pa tayo sa official statement po ng written galing po sa hospital para i-confirm po natin kung ano po talaga ang tama nila. Tumanggi pang magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima at suspect, maging ang mga kawani ng ospital. Ang eskwelahan naman, pansamantala munang isinara. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Sugatan na 4 na magkakaanak matapos silang tagain ng kapitbahay sa Cainta, Rizal. At batay sa investigasyon, matagal na umanong may alitan ang dalawang panig. Nasa loob daw ang pamilya nang may marinig na bumabato sa kanilang bubong. Paglabas ng kanilang padre de pamilya, nakaabang na pala ang suspect sa tinaga sa tiyan ang biktima. Doon na po lumabas ang dalawang anak at ang asawa ng biktima, pero sila naman ang pinagbalingan ng suspect. Dinala sa ospital ang mga biktima. Pinakabata ang anak na 16 anyos. Gayun din ang suspect na nasugatan din. Na-recover ng mga otoridad ang itak na ginamit daw sa krimen. Desidido ang pamilya na sampahan ng reklamo ang suspect. Sumailalim sa 11 oras na operasyon ng isang lalaki na nalapnos ng katawan matapos masabugan ng LPG sa Pandacan, Maynila. Hinanakit ng anak ng biktima, hindi tinanggap at hindi lang nilapatan ng first aid o paunang lunas ang kanyang ama sa unang ospital na pinagdalhan sa kanya. Saksi, si Jomar Apresto. Napatakbo ang mga residenteng ito nang biglang may lumiwanag sa Barangay 871 Pandacan, Maynila. Ang nasaksihan pala nila, pagsabog ng LPG. Hindi gaanong hagip sa CCTV pero matatanaw ang isang tao na tumatakbo habang nasusunog ang kanyang katawan. Ayon sa barangay, naghahanda ng lulutuing pambentang almusal ang 41 anyos na si Anisete Benito nang masabugan ng LPG. Lapnos ang balat ng biktima. Sa kabila ng iniindang lapnos, agad daw pinuntahan at ginising ng biktima ang dalawa niyang anak. Habang ang mga residente at barangay nagtulong-tulong para maapula ang sunog. Kumuha siya ng kumot para basain, para maano yung kalan, matakpan. Para yung dalawang bata, para may tawid niya palabas. Pero nang makalabas ng bahay ang kanyang mga anak, nabagsakan naman ng lona ang biktima kaya nadaganan pa ang kanyang lapnos na balat. Pagkalusan ng lona, mano sa katawan niya. Kaya nakaubad kayo siya eh. Kaya ang bilis ng kapit ng ng lona sa kanya. Isinugod sa ospital ang biktima gamit ang mobil ng barangay. Pero hindi raw siya tinanggap ng unang ospital na pinagdalhan sa kanya. Bakit niyo po hindi tinanggap kung kailan critical na po? Nakita niyo naman po yung kalagayan ng tatay ko noon. Hindi niyo man lang po binigyan ng first aid.
Tinanggap naman sa Philippine General Hospital ang biktima at ngayon stable ang kondisyon matapos ang 11 oras na operasyon. Pero nakabenda ang kanyang buong katawan. Sinubukan namin makipag-ugnayan sa ospital na sinasabing hindi tumanggap sa biktima pero wala pa silang opisyal na pahayag. Base sa Republic Act 8344, maaaring patawan ng parusa o penalty ang isang ospital na hindi tumanggap o hindi nagbigay ng karampatang lunas sa isang pasyente sa emergency cases. Nananawagan naman ng tulong sa lokal na pamahalaan ng pamilya ng biktima para sa pambili niya ng mga gamot. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng pagsabog ng LPG. Paalala ng Department of Energy, sakaling makaamoy ng sumisingaw na LPG, patayin agad lahat ng nakasinding apoy. Huwag magbubukas o magpapatay ng kahit anong electric switch. Buksan lahat ng bintana at pintuan para di makulob ang gas. Patayin ang gas supply sa pamamagitan ng pressure regulator switch. I-disconnect ang regulator mula sa cylinder kung kaya. Kung matindi ang gas leak o hindi tiyak kung anong gagawin, lumikas sa lugar at tumawag ng bumbero. Para sa GMA Integrated News, ako si Jomer Apresto ang inyong saksi. Nagpaulan at nagpabaha na ang low-pressure area sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Sa boundary naman ng Valenzuela at Bulacan, tuloy ang paglilinis para hindi maulit ang matinding pagbaha sa North Luzon Expressway. Saksi, si Oscar Oida. Malakas na buhos ng ulan at mataas na baha ang tumambad sa mga residente ng San Fernando City, La Union. Abot tuhod ang baha sa ilang lugar. Malakas din ang agos ng baha sa Purok 5 sa Barangay Sevilla. Kaya ang ilang sasakyan, dahan-dahan sa pag-usad. Sa bayan ng Bagao, Cagayan, umapaw ang tubig sa Bagunot-Ibulo Bridge, kaya binaha ang Masikal Road. Halos naging magdamag yung pag-uulan, kaya yun, nakapag-accumulate yung ibang municipalities like Bagao, Enrile, Solana, ng mga accumulated rain lang or yung drainage, walang outlet. Binahari ng ilang eskwelahan sa probinsya, gaya ng Bagao, Solana, Lalo at Enrile. Nag-iwan naman ng makapal na putik ang pag-ulan sa Ilagan, Isabela. Stranded naman ang mga motorista sa bahagi ng Pansyan Road sa Pagudpod, Ilocos Norte dahil sa ragasan ng tubig mula sa katabing bundok. Ang ragasan ng tubig may kasamang mga bato kaya naging delikado ang pagdaan. Yung nagkoconnect ng Cagayan at saka Ilocos Norte, yung Pansyan access kung tawagin natin, usually prone to landslide and flooding din po yan. Ang mga naging pag-ulan na yan ay bunsod ng binabantayang low pressure area ng Pag-asa. Sa Metro Manila naman, tuloy ang malawakang cleanup operation ng pamunuan ng Valenzuela kasama ang MMDA. Ang paghukay at pagsako ng mga dumi sa ilog, ginamitan ng mga backhoe on barge. Una nilang nilinis ang Kaingin Bridge na nasa hangganan ng May Kawayan, Bulacan at Valenzuela. Dito kasi bumabara ang sangkatutak na basura na nagre-resulta sa pagbaha sa lugar, pati sa North Luzon Expressway o NLEX. Nagsimula pa raw nitong Hunyo ang paghakot ng basura. Tigit na 8,100 cubic meters, imagine nyo, ng basura, water lily ang nakuha po ng equipment ng Valenzuela. Just to give you an idea, 450 trucks na po ang pinull out natin galing pa lang sa isang lugar. Malaki ang maitutulong yan sapagkat alam naman natin na pag nabarahan dito ang tubig, may ipit at magkukos din ang flooding sa NLEX. Hindi lang sa NLEX, kundi iba pang parte ng Metro Manila. Bukod sa pagtulong sa paglilinis, ang operator ng NLEX na Metro Pacific Tollways Corporation, sinabing may gagawin din daw silang malaking cistern sa lugar. Posible raw itong pag-imbakan ng tubig ulan bago pa man ito maging sani ng pagbaha. Kung alam ninyo yung na meron dyan sa Bonifacio Global City na nasa may Burgos Circle, kokopyahin ho natin yung modelo na yon. We will have bigger capacity now. Kasi nagbabago, may climate change, mas malaki na ho ang nagiging epekto nito sa ating expressways at hindi lang naman sa expressways natin. Kabuuan na yan binabaha na yung buong Metro Manila. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi.
Siyam ang patay habang 15 ang sugatan matapos mahulog sa bangin ang sinakyan nilang mini dump truck sa Lebak, Sultan Kudarat. Ang sa Lebak Municipal Police, nawalan umano ng preno ang truck habang binabagtas ang pababa at pakurbang bahagi ng Highway 70. Tumama ang truck sa isang konkretong debris sa ginagawang kalsada at nahulog sa bangin. Kabilang sa sugatan ang driver ng truck. Kwento ng driver, nang mawalan ng preno, sinubukan niya iwasan ang nasa unahang van hanggang sa dumiretso ang truck, pababa ng bangin na nasa 100 metro ang lalim. Nagpapagaling pa sa ospital ang mga sugatan. Iginiit ni House Speaker Martin Romualdez na hindi minadali ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang minadalian niya ay ang paglilibing nito. Hati naman ng mga senador kung patay na nga ba ang reklamo o kung pwede pa itong buhayin. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Justice for the people! Justice! Justice for the people! Protesta ang isinalubong ng iba't ibang grupo. Isang araw pagkatapos i-archive ng Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 19 na senador ang bumoto pabor dito, kabilang si Senate President Cheese Escudero. Let history, Mr. President, record that in this moment, we chose the Constitution. We chose the rule of law by defending the integrity of the Supreme Court and maintaining the system of checks and balances under our Republican system of government. To the House of Representatives, I say, do not allow yourselves to be used for the blind hatred and ambition of a few who did things haphazardly, gravely abused their discretion, and violated due process rights under the Constitution. The Senate is not your playground. Nagpasaring pa si Senadora Amy Marcos nang ipaliwanag ang kanyang boto. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kaka-flex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol. Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Bumoto rin pabor sa pag-archive si Senador Erwin Tulfo pero may hamon siya sa bise. Ang boto kong ito ay hindi para iabsuelto si VP Sara Duterte. Kung tunay po na walang kasalanan si VP Duterte, dapat siya mismo ang manguna sa pagbubukas ng lahat ng dokumento, paggamit ng budget at mga hakbangin niya bilang pangalawang Pangulo at kalihim ng DepEd. Walang dahilan para umiwas kung malinis po ang konsensya. 4 naman ang hindi pumabor na i-archive ito, sina Senate Minority Leader Tito Soto, Senadora Riza Ontiveros at mga miyembro ng mayorya na sina Senador Kiko Pangilinan at Senador Bam Aquino. Anything that will make it easier for a public officer to evade accountability should be opposed. Ma-dismiss man natin ngayon o ma-archive ang Articles of Impeachment, mas mahirap i-dismiss o i-archive ang daing ng mga tao sa pananagutan at katarungan. Ang boto na no ay hindi nangangahulugan na hindi natin nirerespeto ang pasya o kapangyarihan ng Korte Suprema. Lalo-lalo na't hindi pa ito pinal. Hintayin lang ang final decision. Kung tutuusin, kung hinintay lang natin ang final decision, hindi tayo nagpasya at wala tayong ginawa na mga hakbang out of respect dahil nga pending pa. Wala tayong nilabag sa pagiging immediately executory ng desisyon. Kaya kataka-taka kung bakit kailangan magkaroon ng archiving. Nag-abstain naman si Senador Panfilo Lacson. I would rather wait, not preempt,
the final ruling of the High Court. In-archive ito ng Senado alinsunod sa ruling ng Korte Suprema na null and void ang articles of impeachment sa simula pa lamang dahil labag ito sa one-year bar rule at may mga hindi nasunod sa proseso ng Kamara. Ano nga bang ibig sabihin kapag sinabing ng archive ang articles of impeachment? Ayon sa ilang senador, para itong itinabi na pwedeng ilabas o buhayin muli. Pero para naman sa iba, mistulang patay na ang impeachment. I know for a fact, once it is archived, it is dead. Yes, it's dead, but it's not really buried. But yes, it's dead. In effect, because it's in the archive. But sabi nga ni Justice Ascuna, pwede na mahugutin pa ulit kung magbago ang Korte Suprema. Pag in-archive, kahit hindi pa patay, napakahirap ilabas sa archives. Kailangan pa mag-majority vote. Pag sinabi ng Korte Suprema, we are reconsidering the decision. Di bubuhayin uli. Napakasimple naman nun eh. Ang pag-archive ng Senado sa articles of impeachment, binatikos ng ilang kongresista. Hindi po ibig sabihin dahil immediately executory, final na. Kasi nga, meron pang motion for reconsideration. Nakakahiya ang desisyon ng Senado. They chose to surrender their independence and willfully abandon their constitutional mandate. Today, the Senate decided to become a Duterte Senate. These senators will go down in our Philippine history as cowards, no? Mga senaduwag. Tinawag naman ni House Speaker Martin Romualdez na paglilibing ang naging hakbang ng senador. Hindi raw ang paghahain ng impeachment ang minadali, kundi ang paglilibing nito. Ayon kay Romualdez, aktibo pa ang kaso at hiningan pa ng korte ang mga respondent na kanilang tugon sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara. Pagpuna pa ni Romualdez, binato raw sila ng mga personal na pag-atake at akusasyon at pangmamaliit sa kanilang constitutional duty para palabasing paglalaro lang ito sa kapangyarihan. Hindi lang daw ito unfair, kundi mapanganib din dahil pinahihina nito ang tiwala ng publiko sa checks and balances sa isang demokrasya. Pinalagan din ng ibang kongresista ang payag ng ilang senador na pamumulitika at pagkontra lang kay Duterte ang impeachment. The family name is just accidental. Alam po natin yan at kailangan po as public officers, we need to make ourselves accountable. Ano nga ba ang susunod na hakbang ng Kamara? Antayin po muna natin ang resulta ng MR. Para sa amin, hindi pa po tapos yung laban. Tuloy rin daw ang paghahanda ng kampo ng bise. Kinahanglan pangandaman ang tanan nga posibleng mahitabo. So possibly, wala ta kabalo, 2026, 2027, 2028, na ay mga mag-file na po og impeachment. That will be another opportunity to answer. Ayon sa bise, kailangang respetuhin ang desisyon ng Senado. Kung mauna ang desisyon sa majority sa members of the Senate, everyone must follow and respect that decision of the Senate. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Naniniwalang ilang eksperto sa constitutional law na pwede nga buhayin ang impeachment complaint na in-archive ng Senado. Pero ipinunto rin ng ilang legal expert ang mga question sa desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment complaint. Saksi, si Mark Salazar. Ngayong in-archive na ng Senado ang impeachment complaint, ano ang mangyayari kung katigan ng Korte Suprema ang motion for reconsideration at payagan ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte? Tinanong namin ang mga eksperto sa constitutional law. The Senate can always retrieve the articles from the archives. It is without prejudice to bringing it back if necessary. Natutulog siya ng deep sleep siya ngayon sa Senado hanggang buhayin siya ng isang tama na motion. Pero may ibang punto si Attorney Christian Monsod, isa sa mga framers ng 1987 Constitution. Tinukoy niya ang mismong desisyon ng Korte Suprema kung saan nang i-archive ng Kamara ang tatlong naunang impeachment complaint, itinuring ito ng Korte na dismissed. Sabi ng Supreme Court, pag in-archive, it amounts to a dismissal. Well, I don't know what they say. But if you follow the Supreme Court decision, Supreme Court said that when it was archived, it amounted to a dismissal.
of the charges. At kung paninindigan naman ng Korte Suprema ang desisyon nitong unconstitutional ang impeachment complaint laban sa bise, mukhang refiling po ang susunod na mangyayari sa House of Representatives. Whatever is the ruling, the final ruling of the court, I would say we should abide by it because that is part of the law of the land and that is our system. Kung ano man ang magiging pasya ng Supreme Court, may mga kwestiyon sa tila butas umano sa desisyon. Una, paano daw nasabi ng Korte Suprema na nalabag ang one-year ban nang iakyat ng Kamara sa Senado ang fourth impeachment complaint matapos nilang i-archive ang tatlong naunang complaints? Malinaw kasi na inunang desisyonan ng House yung fourth complaint bago pa nila dinesisyonan naman yung tatlo pa na complaint. Paano yun maging bar dun sa pang-apat na complaint? Nauna ngang inaksyonan ng House through a plenary vote yung pang-apat na complaint. So yung logic medyo questionable na. Isa pang tanong, maituturing bang initiated ang tatlong naunang complaint kahit hindi ito na-refer sa isang House committee? Sabi ni retired Associate Justice Adolf Ascuna, binago ng kasalukuyang Supreme Court ang naunang interpretasyon na initiated o nasimula ng isang impeachment proceeding kung ito ay na-refer na sa isang komite. The interpretation we gave in Francisco versus House is the one that was modified in the present case. Because in the present case, the Supreme Court said that the three complaints were initiated even if they were not referred to the committee because they were archived and later on with the lapse of the 19th Congress, they were terminated and dismissed. Sa ibang parte ng SC decision, hinahanapan din ng due process ang Kamara dahil hindi raw pinasagot muna si Vice President Sara bago inakyat sa Senado ang complaint. Isa raw itong bagong kondisyon ayon kay Munsod. When the Supreme Court decision came in with these new conditions, ngayon sasabihin ng mga senador, hindi nag-comply ang House. Of course, they did not comply because it was non-existent at the time. Walang shortcoming yung House. Kung ano man daw ang desisyon ng Korte, mahalagang natalakay ito ng komprehensibo at naipaliwanag ng husto sa publiko. Hindi nagsagawa ang Supreme Court ng oral arguments. Sana mayroong oral argument dito sa MR upang mapaliwanag sa ating mga kababayan kung ano talaga ang dahilan na hindi pwede itong kasalukuyang articles at ito ay medyo pumasok dun sa one-year ban. Bakit? Bakit na ban yan na hindi naman re-refer sa committee? Bigyan ng pagkakataon ng House to hear their side in an oral argument kung bakit hindi pa initiated dito by the time they adopted their own complaint, hindi pa initiated itong tatlo. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Sa state visit sa India ni Pangulong Bongbong Marcos, nakipagpulong siya sa mga negosyante at kumpanya sa larangan ng kalusugan at teknolohiya. Tinanong din siya ukol sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At mula sa India, saksi live si Salima Refra. Salima? Pia, namaskar dyan sa inyo sa Pilipinas. Alas 8 na nga ng gabi dito sa Bengaluru sa India kung saan pinagpapatuloy ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang state visit dito sa India. Kanina, pinulungan niya ang business community dito sa tinaguriang Silicon Valley ng India. Sa panayam ng Indian program na First Post, tinanong ang Pangulong Bongbong Marcos kung suportado ba niya ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Your relationship with the Vice President, Sara Duterte. I know you've refused to comment on the impeachment process, so let me ask you point blank, do you support the removal? I've not refused to comment on the impeachment process. I've just said, I've made it very clear that the executive, the President, has very little role to play in that process. So we are of course very interested parties, very interested observers, but it doesn't go beyond that. Tinanong rin ng Pangulo kung naniniwala siyang may kakayanan si VP Duterte na isagawa
ang isang assassination plot laban sa kanya. The charge against her to hatch an assassination plot, you worked with her. Do you think she's capable of something like that? I don't know. But I'm really not in a position to say what that's about. But you have to be careful. But then, in my position, there always is some kind of threat, and we take them all very seriously. Sa harap naman ng mga negosyante, mambabatas, akademya at mga miyembro ng Observer Research Foundation sa New Delhi, sinabi ng Pangulo na may mga pilit na pinapalabnawang usapin ng agawan ng teritoryo sa South China Sea. The complex issue of competing claims in the South China Sea has for years been unfortunately and simplistically reduced to the South China Sea disputes, as if claims were all equal. They are not. Walang tinukoy na bansa o personalidad ng Pangulo, pero gumagamit raw ito ng maling impormasyon at nagpapalaganap ng sariling naratibo. Ayon pa sa Pangulo, kailangan raw naaayon ang mga claim o pag-aangking ito sa itinakda ng international law, tulad na lang ng sa UNCLOS at sa 2016 arbitral ruling. Such misinformation or inaccurate narratives distract us from calling out illegal and unlawful actions for what they are. Violations of international law. There are those who seek to discredit international legal procedures and dismiss binding rulings to cloak opaque claims with a semblance of legitimacy. Malaki ang maiaambag ng ugnayan ng Pilipinas at India rito. Bago tumulak pa India, nagtapos ang Joint Maritime Cooperation Drills ng Pilipinas at India sa West Philippine Sea at South China Sea. Lumipad naman ang Pangulo at ang kanyang delegasyon pa Bengaluru o Silicon Valley ng India para sa bahagi ng kanyang state visit sa India. Agad sumabak ang Pangulo sa mga pulong sa mga negosyante at mga kumpanya sa larangan ng teknolohiya, kalusugan at pharmaceuticals. Samantala, humarap rin ang Pangulo at ilang miyembro ng kanyang gabinete sa Philippines-India Business Forum. 18 business agreements sa pagitan ng Pilipinas at mga Indian companies ang pinirmahan sa kasagsagan ng state visit ng Pangulo sa India. Pia, sa mga oras nga na ito ay dumadalo ang Pangulo sa isang pulong kasama ang gobernador ng Karnataka. Ito yung estadong nakakasakop dito sa Bengaluru. Agad yang susundan ng isang dinner banquet na inihanda para sa kanya. At live mula nga dito sa Bengaluru sa India at para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. 4 na ang naitalang nasawi sa mga pasyenteng may leptospirosis sa National Kidney and Transplant Institute. At sa dami ng dinadalang pasyente, ginawa ng ward ang gym ng ospital. Saksi, si JP Soriat. Isinugod dito sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI si Mike matapos magsuka at sumama ang pakiramdam. 2 araw yan matapos lumusong sa mga bahang dulot ng mga bagyo't habagat sa Taytay Rizal para bumili sana ng pagkain. Sininat na ako, sumakit na yung mga kasukasuwang ko. After past 1 day, hirap na ako, sakit na ng buong katawan ko, pati lalit binti ko, sir. Ayun po, hindi na po makalakad. Dito nakumpirmang may severe acute leptospirosis si Mike at kailangang mag-dialysis dahil apektado na ang bato. Isa lang siya sa may 50 may leptospirosis na naka-admit ngayon sa NKTI. 4 ng may lepto ang pumanaw sa ospital. Ayon sa pamunuan ng NKTI, dahil overcapacity na ang dami ng mga pasyenteng dinadala sa emergency room, kinonvert na rin nila ang kanilang wellness center o gym bilang isa sa mga ward nila. At narito po ngayon naghahalo ang mga pasyente ng iba't ibang sakit, pati na rin po yung mga pasyente ng leptospirosis. Dahil diyan, may mahigit 100 pasyente na sa emergency room na hanggang 64 lang sana ang kapasidad. Ginawa na ring lepto ward ang gym ng ospital para sa mahigit 20 pasyente. Ang mga matitinding kaso nasa mga regular ward at ICU. Nang pumupunta sa amin dito sa institution namin, sa NKTI, ay mga malulubhang kaso ng leptospirosis na nangangailangan ng dialysis kasi pumapalya ang kanilang bato. Bukod sa bato, tinatamaan na rin ng leptospirosis ang baga ng ilan. Yung ibang pasyente po, nagkakaroon ng dugo sa kanilang baga. So nagdudura sila ng dugo. Tapos pag in-x-ray po natin sila, yung lungs po nila puting-puti na.
Ibig sabihin po, dumudugo talaga sa loob. Bukod sa NKTI, punuan na rin ang emergency room ng Ospital ng Maynila o OSMA dahil sa mga dami ng dinalang may leptospirosis. Pero ayon sa Department of Health, hindi bababa sa 15 pang DOH at GOCC hospitals ang kayang tumanggap ng lepto patients. Ang datos nga natin mula July 13 hanggang August 6, 2025 ay 1,272 cases nationwide. 45% na mas mababa sa naranasan natin na 2,000 cases noong parehong panahon nung nakaraang taon. Itinanggi ng Health Department na may kinalaman sa pagkapuno ng mga ospital ang zero balance billing policy na binanggit sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Noong panahon rin na nagsona, yun yung panahon na ang daming ulan, hindi ho ba? At ang incubation period ng leptospirosis na 1 to 2 weeks. Ito na ho talaga yung panahon na inaasahan natin. Paalala ng DOH sa mga hindi makakaiwas sa baha, magbota, agad na maghugas ng paa at maligo pagkatapos at uminom ng gamot pangontra sa leptospirosis sa loob ng 24 oras. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Bukod sa 18 pangalan ng mga pulis na ibinigay ni Julie Dondon Patidongan, may iba pa raw ng mga pulis na tinitingnan ng NAPOLCOM na posibleng dawit sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ang Department of Justice naman magpapatulong sa Japan at sa University of the Philippines para masuri ang mga butong nakuha mula sa Taal Lake. Saksi, si Ian Cruz. July 10 ngayong taon nang ma-recover ng mga otoridad ang unang sako ng mga buto sa gilid ng Taal Lake sa Laurel, Batangas. Sa paglawak at paglalim ng pagsisid ng mga diver at sa paggamit ng high-tech na gamit, dumami pa ang kanilang natagpuan. Pero sabi ng PNP, walang nakuha ang forensic group na traces ng DNA profile sa mga butong inisyal na nakuha mula sa lawa. Kaya para bigyang daan ang mas advanced na pagsusuri, humihingi na raw ng tulong ang Department of Justice sa University of the Philippines Anthropology at Forensic Pathology Departments, pati na sa bansang Japan. The Secretary still believes, especially with the teeth, lalo na po yung buhok, na pwede pa natin to ma-DNA. Isang bungong may mga ngipin pa ang kasama sa naiahong mga buto sa dive noong July 29. Pinaniniwalaang may nakatagong DNA profile sa nasabing mga ngipin. May underwear ding nakuha. 4 na sako naman ang na-recover noong July 30, kabilang ang tila isang set ng mga buto ng isang tao. Ang isa pang bungong nakuha ng mga diver noong July 31, nakabalot pa sa tela. At noong August 1, nakakuha ng hinihinalang buto ng tao ang mga diver kasama ng iba pang mga buto. May nakuha ring jacket, pantalon, damit na may nakaimprentang rosas at iba pa. Hinihinala ring buto ng tao ang mga nakuha noong August 2, pati na nitong August 3, bukod pa sa mesh net at 2 sakong may sinkers o pampabigat. Kahina-hinalang bagay din sa loob ng mesh net ang na-recover nitong August 4. We have yet to really determine how many bodies we are talking about given the remains that we have seen. Bukod pa sa DNA sample, isa sa mga pwedeng maging daan para ma-identify ang isang individual ay sa pamamagitan ng mga ngipin. Kaya makikipag-ugnayan daw sila sa mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. We'll also start to look for dental records and create a dental bank record, if that's what we call it, so that we can identify also kung sino talaga itong mga to. Sabi ni Clavano, bukas pa rin daw sila kung sakaling makipag-ugnayan sa kanila ang mga kaanak ng mga nawawalang sabongero na umatras na sa kanilang kaso. Sa tingin po natin na kahit umatras na yan sila, they would still want to know whether or not itong mga remains na ito ay yung kamag-anak nila. And if they do identify, that is still something that we can use. Si Julie Dondon Patidongan, patuloy daw nakakatanggap ng banta. Marami. Katulad nung kagabi, may sasakyan doon, paikot-ikot. At ngayon, chinik ko yung plaka, hindi tugma doon sa sasakyan. Hindi lang sila makakapasok doon sa kung saan ako naroon.
Ang NAPOLCOM naman, sinabi na bukod pa sa inisyal na 18 pangalan ng mga pulis na ibinigay ni Patidongan, may iba pang mga pulis na tinitingnan at iniimbestigahan ng ahensya. Aminado ang isa sa mga pinuno ng NAPOLCOM na may nagtangka at may magtatangka pang manghimasok sa ginagawa nilang investigasyon. Marami na akong nakikialam, marami na akong nagsusubok mag-interfere. Pag sinabi ko pa ho yung ranggo ng mga general na yun, marami pa lalong makikialam. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Nakatakdang magpulong sa mga susunod na araw sina US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin. Sa France, patuloy ang pag-apula sa pinakamalaki nilang wildfire sa loob ng halos 8 dekada. Ating saksihan. Nilalabanan ngayon sa France ang pinakamalaki nilang wildfire sa loob ng halos 8 dekada. 16,000 ektarya ng gubat at mga komunidad ang nasunog sa southern France, malapit sa border ng Spain. Mas malaki pa ang nasunog na lupain kaysa Paris. 1 ang patay at 3 ang nawawala. 2 naman ang nasa kritikal na lagay, kabilang ang 1 bumbero. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa malakas na hangin at tuyong kagubatan, matapos sa ilang buwang tagtuyot sa lugar. Ayon sa Environment Minister ng France, bumagal na ang pagkalat ng apoy, pero hindi pa kontrolado ang sunog na anyay konektado sa climate change. Ayon sa ilang eksperto, dahil umiinit at nagiging mas tuyo ang mga summer sa Mediterranean, tumataas ang tsansa ng wildfire. Kinumpirma ng White House at ng Kremlin na magpupulong sa mga susunod na araw sina US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin. Kasunod yan ng pulong ni Putin at ng kinatawan ni Trump para talakayin ang giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Nauna nang nagbanta si Trump na kung wala mapagkakasundoan ukol sa giyera, magpapataw ang Amerika ng bagong sanctions sa Russia at sa mga bansang bumibili ng exports ito. Ayon sa Kremlin, may napagkasundoan ng venue para sa pulong ni Trump at Putin bagamat di pa inaanunsyo kung saan. Kung sakali, ito ang magiging unang pulong ng mga leader ng Amerika at Russia mula noong 2021 bago pumutok ang giyera sa Ukraine. Dagdag nila, pinalutang ng kinatawan ng Amerika ang posibilidad na magpulong sina Trump, Putin at Ukrainian President Volodymyr Zelensky na gusto ring makapulong si Putin, pero hindi nagkomento rito ang Russia. Daan-daang lantern ang pinalutang sa Motoyasu River sa Hiroshima, Japan. Nakasulat sa mga lantern ang mga mensahe ng kapayapaan bilang pag-alala sa mga namatay noong ibagsak ang atomic bomb sa Hiroshima 80 taon na ang nakakaraan. Mula 70,000 hanggang 100,000 ang tinatayang bilang ng nasawi noong binagsak ng Amerika ang uranium bomb na Little Boy noong World War II. Nasa 60% lang ng bilang ng ina sa Pilipinas ang pinipili ang breastfeeding matapos manganak. Ayon po yan sa datos ng Philippine Statistics Authority. Nauunawaan ng mga health expert ang mga hamon at ang pinagdaraanan ng mga ina, kaya isinusulong nila ang pangangalaga sa mental health ng breastfeeding mother. Saksi, si Von Aquino. Ang mood disorder na postpartum depression ang kadalasang kinakaharap ng mga inang kapapanganak pa lang. Kaya sa tulong ng mga doktor mula sa Philippine Pediatric Society, Philippine Obstetrics and Gynecological Society at Perinatal Association of the Philippines, ipinaliwanag ang mga sintomas nito. Kabilang dito ang pagbabago ng mood, kawalan ng interes, hirap sa pagtulog, heartache, problema sa pagkain at brain fog. Kaya mainam daw ang regular check-up. Yung pagpapakonsulta po ay napakahalaga. May mga gamot po na pwede naman nating ibigay. Kung hindi naman po kailangan talagang maggamot. Other interventions tulad po ng talk therapy. Ang postpartum blues naman, normal daw na nararanasan ng isang babae pagkatapos manganak. Pagkatapos manganak, bakit? Kasi lahat po ng hormones involved sa delivery, pati po yung expectations, anxieties, lahat ng experiences ng 9 na buwan ng pagbubuntis, pati po yung panganganak, yung stress nito. Nagbahagi naman ng kanilang karanasan ang mga breastfeeding mom. Kabilang na si Vicky Marie Milagros Rushton na may bahay ng aktor na si Jason Abalos. Something so natural na maging mahirap pala, pero sobrang fulfilling po. Yung breastfeeding talaga, yun lang yung connection na ako lang at saka yung anak ko yung meron. Ayon sa Philippine Society of Newborn Medicine,
Bagamat marami ang benepisyo ng breastfeeding, mababa ang bilang ng mga inang pinipili ang breastfeeding base sa datos ng Philippine Statistics Authority. Only 60% of mothers initiate breastfeeding after birth, and at 6 months, less than 50% continue to exclusively breastfeed. So as advocates, nasasayangan tayo, di ba? We want the best outcomes for our babies. And breastfeeding is a natural thing. It's evidence-based. Today, we are creating a safe space, a space for mothers to be heard, for partners to learn, for communities to understand the critical role of mental health in breastfeeding success. Breastfeeding is actually more than just providing a source of nutrition sa ating mga baby. It's the first testimony of a parent's unconditional love. Marami naman daw natutunan ang breastfeeding mom na si Jonalyn de la Fuente mula sa Dialogue. Pwede pala i-continue ang breastfeeding kahit working mom ka. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Ilang Kapuso stars ang featured sa 7 short films na Ganito Tayo Kapuso. Matalaki po ito sa 7 Filipino core values. At bibida sina Sofia Pablo at Allen Ansay sa pelikula tungkol sa pagiging mapagmalasakit sa kapwa. Pagiging makadiyos naman ang gagampanan ni Mikey Quintos. May short films din tungkol sa pagiging masayahin, maabilidad, makabayan, mapagmahal, sa pamilya, at malikhain. Present ang ilang Kapuso stars sa premiere night at dumalo rin ang ilang opisyal ng GMA Network. Mapapanood ang GMA Ganito Tayo Kapuso sa GTV Blockbuster Blowout sa August 17 sa Trinoma Cinema at pati sa GTV G-Flix, iHeart Movies, Heart of Asia Channel at sa GMA. Ganyan din sa GMA Pinoy TV, GMA Live TV at Kapuso Digital Platforms. Dahan-dahang hinihila ng lalaki yan ng lubid para makaabante ang inuupuan niya habang nakabitin sa ere sa Kiangan, Ifugao. Cable car ang binuo ng mga residente para matawid ang ilog matapos masira ang tulay doon. Alam daw ng mga residente na delikado ang ganitong paraan pero mas maigi na raw na may magagamit sila lalo na kapag may emergency. Nauwi sa tagaan ng inuman sa Naawan, Misamis Oriental. At ayon sa mga pulis, dead on the spot ang mga biktimang magbayaw. Sugatan naman ang suspect matapos umunong mataga ng isa sa mga biktima. Base sa investigasyon, nag-inuman ng 3 sa bahay ng isa sa mga nasawi, pero nagkaroon ng bangayan hanggang sa umabot sa pisikalan. Dito na nataga ng isa sa magbayaw ang ulo ng suspect. Umuwi ang suspect para kumuha ng itak, saka binalikan ng magbayaw at pinagtataga rin. Ayon sa pulisya, wala namang alitan noon ang mga biktima at suspect, kaya posible nangyari ang krimen dahil sa sobrang kalasingan. Posible maharap sa kasong murder ang suspect. Wala pa siyang pahayag, gayon din ang pamilya ng 2 biktima. Mataas na ang tsansa maging bagyo ng low-pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan, 75 kilometers kanluran ng Bacnotan, La Union. Kikilos ito pakanluran at posibleng tuluyan na makalabas ng PAR bukas ng gabi o sa Sabado. At dahil sa LPA na yan at habagat, uulanin pa rin ang ilang bahagi ng bansa. Ang bagyo naman sa labas ng PAR lumakas pa bilang tropical storm. Huli ang namataan sa layong 2,675 kilometers silangan ng Northern Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Luzon, gaya po ng Bicol Region, Southern Luzon, Visayas at Northern Mindanao. At pagsapit ng tanghali at hapon, posible na rin ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas at iba pang bahagi ng Mindanao. May matitinding buhos ng ulan sa ilang lugar na posibleng magdulot pa rin ng baha o landslide. Nananatili rin ang tsansa ng pag-ulan sa Metro Manila. Kiss, Marry, or Kill. Game na kumasaryan ang P77 star na si Barbie Fortesa. Ang mga pinagpilian, mga nakatrabaho niya sina JC Alcantara, Sam Concepcion at David Licauco. Kill. Si JC, pwedeng kill kasi masama siya sa akin sa P77.
is, I see Sam. Alam na natin yung Mary! Last but definitely not the least, marry natin ang David. Di ba when you marry someone, kailangan talagang kilala mo, di ba? At you accept all the perfections and the imperfections of the person. Paliwanag ni Barbie, sa tatlo kasing nabanggit, si David ang pinakamatagal na niyang kilala at katrabaho. Kill naman si JC dahil masama ang karakter nito sa P77 pero mabait daw sa tunay na buhay at napaka-professional. Kiss naman ang sa Beauty Empire co-star niyang si Sam dahil masaya raw siyang kasama. Ang fans ni na Barbie at David nagbigay ng mahigit 100,000 pisong donasyon sa Save the Children kung saan ambassadors ang Barda. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.